Ang paglalakbay ng magpinsan at ang hindi inaasahang pagkaligaw ako si Alan. Isa akong simpleng binatang galing sa isang tahimik na bayan sa Laguna. Kasama ko ang pinsan kong si Renz, masayahin, palabiro, pero may huling biyahe na ito. Pagkababa namin, mabilis umalis ang bus. Napansin naming wala ni isang bahay sa paligid. Kundi man puro kakahuyan, madilim at halos walang kabihasnan. Tumingin kami sa isa't isa. Pre, sigurado ka bang ito yung direksyon papuntang resort? Tanong ko kay Renz. Kakuya Alan, parang hindi na ito yung bayan na sinasabi ni Leo eh. Sagot niyang may alinlangan. Walang signal ang cellphone. Walang dumadaan na sasakyan. Ang tanging naririnig namin ay ang tunog ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Lumalalim na ang gabi at nagsisimula ng bumaba ang hamog. Wala kaming ibang nagawa kundi maglakad, umaasang makakakita kami ng bahay o kahit tricycle man lang. Ilang oras na rin siguro kaming naglalakad sa makipot na daan nang mapansin namin ang bahagyang liwanag sa may bandang kanan ng kagubatan. Usok. Tunog ng kalan. Amoy ng nilulutong ulam. Agad kaming lumiko sa direksyon ng ilaw, umaasang may bahay o tindahang bukas. At doon namin unang nakita ang karinderya. Luma ito. Halatang yari sa kahoy at pawid, parang mga karinderyang hindi na uso ngayon. Pero bukas ang ilaw at may isang matandang babae sa loob na tila abala sa pag-aayos ng mesa. Paglapit namin, napatingin siya. May ngiting malamig sa kanyang mukha. Aba, may bisita pala, sambit niya sa malumanay ngunit malamig na boses. Nagpakilala kami at agad siyang nag-alok ng pagkain. Mukhang pagod kayo. Kain muna kayo. Libre na to, anya. Nag-atubili kami, pero dahil gutom at pagod na, tumikim kami ng inihain niyang sinigang at adobo. Masarap. Malasa. Pero may kakaibang linamnam, hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ano pong pangalan ninyo, Lola? Tanong ni Renz. Delay. Tawagin niyo na lang akong Aling Dele, sagot niya habang nakangiti, pero hindi man lang kumikindat ang mga mata niya. Ilang minuto pa ay tinanong namin kung may matutuluyan malapit. Bigla siyang nag-alok, may silid ako sa likod. Pwede kayong manatili roon. Sa halip na magbayad, tumulong na lang kayo dito sa karinderya habang hindi pa kayo nakakabalik. Nagmukhang ligtas ang alok. Tahimik naman ang paligid at tila mabait si Aling Delay. Kaya pumayag kami. Pero bago kami matulog, may ibinilin siya, anak. Huwag kayong lalabas ng silid kapag sumapit ang 12:00 ng gabi. At kung may marinig kayong mga kaluskos o iyak, itulog niyo na lang. Ligtas kayo basta't susunod kayo. Nagkatinginan kami ni Renz. Medyo nakaramdam kami ng kaba. Pero binaliwala namin ito, iniisip na baka matanda lang talaga at may sariling paniniwala. Kinagabihan, habang nakahiga sa maliit na silid, may narinig akong tunog mula sa labas, parang humahaplos sa bintana. May mga aninong dumaan. At may kaluskos na mga kuko sa dingding. Tiningnan ko si Renz, gising pa rin. Pareho kaming hindi makatulog. Kuya, parang may gumagala sa labas, bulong niya. Pigil hininga kaming nakiramdam. At sa unang gabi pa lang naming naligaw sa baryong iyon, parang may mali na. May kakaiba. Parang hindi kami dapat nandoon. At iyon ang simula ng lahat. Nagising ako kinaumagahan sa amoy ng sinangag at tuyo. Saglit akong napaisip kung panaginip lang ba ang mga narinig ko kagabi, ang kaluskos sa bintana, ang mga anino sa labas. Pero pagtingin ko sa tabi ko, si Renz ay gising na rin, nakatitig sa kisam. Kuya, gising ka na pala, sabi niya. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Parang may mga matang nakatitig sa atin buong gabi. Tumango lang ako. May narinig din ako. Pero siguro hayop lang. Baka mga pusa. Nang lumabas kami ng silid, sinalubong kami agad ni Aling Dele na may bitbit na bandehado ng pagkain. Ngiti pa rin ang baon niya, pero sa kaloob-looban ko, may nararamdaman akong kaba. Magandang umaga, mga anak. Kain muna kayo. Pagkatapos niyan, kung gusto niyong tumulong sa paglilinis o sa kusina, malaking tulong iyon, alok niya. Kumain kami ng masaganang agahan. Sinangag na may bawang, tuyo na malutong, itlog na maalat, at kape na hindi ko mawari kung barako ba o maihalong kung ano. Masarap pero may kakaiba pa rin.
Habang kumakain, napatingin ako sa paligid. Nagdesisyon kaming tumulong muna sa karinderya habang naghahanap ng signal o mapa para malaman kung nasaan talaga kami. Tinuruan kami ni Aling Deli kung paano maghugas ng plato, maglinis ng lamesa, at kung paano magtimpla ng sausawan. Habang nagtatrabaho, may mga dumarating na parokyano. Hindi sila karaniwang customer. Tahimik ang mga ito. Puro nakaitim. Ang ilan ay tila may suot na salakot o sombrero. Yung iba, balot ang mukha ng panyo. Kapag kumakain sila, wala silang imik. Tila gutom na gutom, sinasahod ang bawat subo ng kanin at ulam na para bang huling pagkain na nila. Napansin ko rin na kahit malalim na ang gabi, may dumarating pa rin. Gabi-gabi. Hindi bumababa sa 5 ang customer. Minsan, umaabot sa 10. Kuya, bulong ni Renz. Napansin mo ba yung lalaki sa dulong mesa? Napatingin ako. Isa siyang matangkad na lalaki na tila payat ngunit matipuno. Mahaba ang lieg at habang umunguya, parang hindi sabay ang galaw ng kanyang bibig at panga. Parang lumalagok siya ng mas malaki kaysa sa sukat ng kanyang bibig. Parang hindi siya tao, dagdag pa ni Renz. Pinandilatan ko siya. Tumahimik ka nga. Baka marinig ka. Kinagabihan, habang naghugas kami ng mga pinggan, dumaan si Aling Dele sa likuran namin. Bukas ng madaling araw, may ihahatid kayong pagkain sa kabilang bahay. Isa sa mga suki natin. Mga retiradong kapamilya, anya habang nakangisi. Hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi kami makatanggi. Pagbalik namin sa silid, binuksan ni Renz ang bintana at luminga sa paligid. Ang mga ilaw sa labas ay nagsimulang pumanhik sa dilim. Ang mga anino na kanina animoy puno lang, ngayon ay tila gumagalaw. Kuya, may nakita ako kanina sa gilid ng karinderya. Parang may kahon at parang may kamay na lumalabas. Napaupo ako. Sigurado ka? Tumango siya. May kamay. Kulay abo. Mahaba ang kuko. Gumagalaw. Hindi na kami nakatulog. Kinabukasan, habang may inaayos ako sa likod ng karinderya, napadaan ako sa gilid ng kusina. Napatingin ako sa isang sako na may mansa ng dugo. Nang hinawakan ko ito, mabigat. Parang may lamang hindi pangkaraniwan. Nang akmang sisilipin ko sana, biglang may boses sa likod ko. Huwag mong bubuksan yan, anak. Si Aling Delay. Nakatitig sa akin, ngunit hindi ngumingiti. Nanlamig ang batok ko. Pasensya na po. Nag-aayos lang po ako ng kala. Basta't sundin niyo lang ang mga patakaran dito, hindi kayo mapapahamak, mahinang sambit niya. Sa gabing iyon, habang natutulog kami, mas naging malakas ang mga tunog sa labas. Hindi lang kaluskos. May ungol. May parang pagaspas. May pag-iyak na halos walang tunog pero ramdam mong puno ng dalamhati. Hindi na ito normal. At sa mga susunod na araw, mas marami pa kaming matutuklasan, hindi lang tungkol sa karinderyang ito, kundi sa mga nilalang na araw-araw naming pinagsisilbihan nang hindi namin alam kung sila pa ba ay tao. Simula nang mapunta kami sa karinderyang iyon, para bang araw-araw ay may kakaibang nangyayari, unti-unti, palihim, pero sapat para magdulot ng matinding kaba. Isang hapon, habang naglilinis ako ng mesa sa labas, napansin kong may kulay abo na balahibo sa upuan. Parang balahibo ng hayop pero mas mahaba, mas magaspang, at may amoy na di ko maipaliwanag parang nabubulok. Wala namang hayop na ganon sa paligid. Nilapitan ako ni Renz at binulong, Kuya, yung mga kumakain dito, parang hindi nagbabago ng damit, napansin mo ba? Gabi-gabi silang bumabalik, pero parehong-pareho ang itsura nila, pati amoy. Hindi ko agad sinagot. Sa totoo lang, matagal ko na ring napapansin yun. Pero ayokong aminin. Ayokong paniwalaan. Isang gabi, habang naghugas si Renz ng mga plato sa likod ng karinderya, napasigaw siya. Kuya! Agad akong tumakbo. Nakita ko siyang nakatulala, hawak pa ang basang pinggan, nanginginig. Anong nangyari? Tanong ko. Doon! Itinuro niya ang madilim na bahagi ng likuran, sa may punong saging. May nakita akong babae. Nakatayo lang. Walang ulo. Hindi ako agad nakapagsalita. Pinuntahan ko ang tinuturo niya pero wala akong nakita. Siguro baka anino lang palusot ko. Pero sa loob ko, alam kong may totoo sa nakita niya.
Kinabukasan, naatasan kaming dalhin ang pagkain sa tinutukoy ni Aling Deli na retiradong kapamilya. Bitbit ang 2 plastik ng ulam at kanin, tinuro niya ang isang matarik na daan papuntang likod ng gubat. Doon daw, sa isang bahay na gawa sa batot kahoy, nakatira ang mga dating tumulong sa karinderya noon. Pagdating namin sa lugar, parang bumaliktad ang sikmura ko. Ang bahay ay luma, madilim at amoy lumang dugo. May mga aninong gumagalaw sa loob kahit walang bukas na bintana. Nang kumatok kami, bumukas ang pinto, hindi ng kamay kundi parang kusa. At ang lumabas na boses ay hindi normal. Ipasok niyo na lang hindi namin nakita kung sino ang nagsalita. Pagkapasok ng pagkain, mabilis naming nilisan ang lugar. Pagbalik sa karinderya, wala kaming imik. Pareho naming alam, hindi na ito basta baryo. Mayroong nilalang na naninirahan dito. At parte ng karinderyang ito ang pagpapakain sa kanila. Kinagabihan, habang natutulog kami, may narinig kaming tila na babasag sa kusina. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan ng silid. Mula sa siwang ng pinto, kitang-kita naming may nakaupo sa mesa. Hindi si Aling Delay. Hindi rin tao. Ito'y payat na matanda, mahaba ang buhok, baluktot ang katawan, at habang humunguya ng hilaw na karne, umuungol ito na parang hayop. Sa gilid ng labi nito, may tumutulong dugo. Napalunok kami ni Renz. Muntik na kaming mapasigaw pero natigilan kami nang makita naming si Aling Deli ay nakatayo sa tabi ng nilalang at nakangiti, tila proud pa sa pinapakain nito. Pagbalik namin sa silid, hindi na kami nakatulog. Nilakmo namin ang pinto. Pinag-usapan namin kung anong gagawin. Pero saan kami pupunta? Wala kaming alam sa lugar, walang signal, at wala ring sasakyan. Kinabukasan, nagkunwari kaming normal ang lahat. Pero hindi nakatakas sa paningin ni Aling Deli ang tensyon sa mukha namin. Napuyat ba kayo? Tanong niya habang nag-aalok ng tsamporado. O baka may nakita kayo? Napatingin kami ni Ren sa isa't isa. Wala kaming naisagot. Pero sa mga mata niya, alam niyang alam namin. Habang nagtatrabaho kami, may nakapukaw ng pansin ko sa may kusina, isang malaking batyang may takip. Tahimik akong lumapit at dahan-dahang inangat ito. Sumalubong sa akin ang isang mukha. Mukha ng tao. Maputla. Sarado ang mata. Pero buhay dahil gumalaw ang labi. Napaatras ako sa gulat. Tumakbo ako palayo. Hinihingal. Hindi na ako makatiis. Kuya, ayoko na. Umalis na tayo, ngunit bago pa man kami makaisip ng paraan, sa kalagitnaan ng gabi, may biglang kumatok sa pintuan namin. Malakas. Paulit-ulit. Iye. Mga anak, buksan niyo, kailangan ko ng tulong, boses ni Aling Delay. Pero hindi kami gumalaw. Hindi kami nagbukas. Dahil sa ilalim ng pinto, sa maliit na siwang, nakita naming hindi paa ang nasa labas, kundi paa ng hayop itim may kuko at tila nagbabaga ang ilalim. At doon, tuluyan ng lumalim ang bangungot na sinimulan lang ng isang pagkakaligaw. Buksan niyo na, mga anak, hindi kayo dapat nandyan lang, sambit ng boses ni Aling Deli. Magandang umaga, mga anak, bati ni Aling Deli, na ngayon ay muling nakabestida, may suot na apron at may dalang sabaw. Habang tahimik kaming nakahiga, biglang may mahinang kaluskos na naman mula sa kisam. Tumingin kami sa taas at doon namin nakita ang mga mata. 2. Pula. Bago magtanghali, sinadya naming sirain ang isang gripo sa likod ng kusina para palabasin na kailangang puntahan ni Aling Deli ang kabilang bahay para humingi ng tulong. Hindi kami sigurado kung parang mga dating customer sa karinderya pero ngayon ay lumilitaw na ang tunay na anyo, mga bilisan nyo. Hindi kayo ang una at baka hindi rin kayo ang huli. Kilalanin, S.A. Manong Bise, sa loob ng kubo, ipinakilala niya ang kanyang sarili, Benigno, o Manong Ben kung tawagin sa baryo. Pero kung titingnan mo sa likod ng kusina, sa bodega, at sa ilalim ng bahay, makikita mo ang tunay na sangkap. Laman loob ng tao. Karaniwang biktima ay mga taong naliligaw, mga bagong dating, o mga inaakalang tumulong pansamantala. Hindi kami makapaniwala sa mga naririnig namin. Parang imposible. Parang mula sa pelikula. Pero kung ano man ang rason, lahat ng nakita namin sa karinderya ay tumutugma sa kanyang kwento. Bawat tao na pinapatay nila, ginagamit nilang alay.
Hindi lang para sa mga aswang, kundi para manatili sa mundo ng tao. Si Deli at ang mga kasama niya ay hindi na dapat nananatili sa ating at kahit pansamantalang ligtas kayo rito, kailangang sirain ninyo ang sentro ng kapangyarihan niya, ang silid ng baga, sa ilalim ng karinderya. Ayon sa kanya, sa ilalim ng karinderya ay may isang lihim na silid kung saan isinasagawa ang mga ritual, pagpatay ng biktima, pag-imbak ng laman at pagdasal sa mga nilalang ng dilim. Doon daw matatagpuan ang batyang pulang bakal kung saan iniipon ang dugo at laman upang ihandog tuwing kabilugan ng buwan. Kailangang wasakin iyon. Sunugin. Doon lang mawawala ang koneksyon nila sa mundo natin. Kapag hindi natin iyon nagawa bago maghating gabi ng kabilugan, ikaw at ang pinsan mo ay isusunod. Itinali namin ang mga ito sa aming pulso at sinturon. Ipinakita rin niya sa amin ang daang likuran papunta sa karinderya, isang shortcut na tanging mga bantay gubat lang ang may alam. Bibilad yan ang tunay nilang anyo. Sa ibabaw nito may mga kutsilyo, palanggana, at isang sakong gumagalaw. Napatingin ako kay Renz. Alam naming tao ang nasa loob ng sako. Buhay. Hindi na kami pwedeng magpatumpik-tumpik. Dahan-dahan kaming gumapang papunta sa silong kung saan naroon ang lihim na silid na tinutukoy ni Manong Ben sa pagbukas ng pintong kahoy sa ilalim ng hagdan. Sumalubong sa amin ang amoy na parang dugo na may suka at ang tunog ng patak ng likido. Pumasok kami habang ang mga orasyon ni Manong Ben ay iniusal sa bawat hakbang. Yan gasilid ng baga ang silid ay mas malalim kaysa inakala namin. May mga aninong gumagalaw sa kisam. Ang mga pader ay may ukit ng mga sinaunang simbolo, may mga letrang hindi namin mabasa, at may mga mukhang nakalabas mula sa semento, tila mga kaluluwang kinulong doon. Sa gitna ng silid ay naroon ang sinasabing batyang pulang bakal. Tumatalsik dito ang sariwang dugo, galing sa isang tubo na papunta sa itaas, marahil mula sa mesa kung saan ginagawa ang ritual. Agad na inilabas ni Manong Ben ang langis at binuhos sa palibot ng banga. Kinuha ni Renz ang palaspas at hinampas ito sa gilid ng banga, habang ako na nagsaboy ng asin. Biglang yumanig ang paligid. Parang may lumalaban. May umuungol sa ilalim ng sahig. Bilisan nyo! Tinatamaan natin ang puso ng kanilang kapangyarihan, sigaw ni Manong Ben, kinuha ko ang bote ng alkohol at sinindihan. Sa huling sandali, itinapon ko ito sa ibabaw ng banga. Boom! Pumutok ang apoy. Lumiyab ang batya. Sumigaw ang mga nilalang sa itaas. Sa ibabaw ng kisame, narinig namin ang pagkakabasag ng mga pinggan, ang pag-iyak ng halimaw, at ang tila nagmamakaawang tinig ni Aling Deli, hindi kayo makakalayo si akin. Yenges pagtatakas agad kaming tumakbo paakyat mula sa silid. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman. Sa kusina, tumambad sa amin si Aling Delay, pero hindi na siya ang matandang babaeng kilala namin. Ang katawan niya ay nagbago, payat, tuyo, may mahahabang kuko, may pakpak sa likod na parang balat ng paniki, at ang kanyang bibig ay may mga ngipin na singhaba ng kuko ng ahas. Mga traidor! Kayo ang susunod! Hinampas niya si Manong Ben na tumilapon sa dingding. Napasigaw si Renz. Sinugod ko si Deli gamit ang natitirang palaspas at asin, ngunit tumawa lang siya. Alam mo ba kung ilang taon na akong nagpapasiklab sa mga katulad niyo? Bago siya makalapit, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Si Manong Ben, kahit duguan, ay hawak pa rin ang huling piraso ng kanyang anting-anting at buong lakas niya itong isinaksak sa dibdib ni Delay. Sa ngalan ng liwanag mawala ka sa mundong ito. Sumigaw si Delay. Kumawala ang apoy sa kanyang katawan. Isa-isang sumiklab ang mga aninong nilalang sa paligid. Ang kisame ay bumagsak. Ang karinderya ay nagsimulang gumuho. Hinila kami ni Manong Ben palabas. Tumakbo kami papalayo. At sa likod namin, sumabog ang karinderya. Isang napakalaking pagsabog ng apoy, dugo at abo. Wala na si Aling Delay. Wala na ang karinderya. Yan huling sabi di kay Manong Biset, huminto kami sa isang bato sa gitna ng kakahuyan. Pagod. Gasgas. May paso. Pero buhay. Lumapit sa amin si Manong Ben, salamat mga anak. Kayo ang nagtapos ng sumpa. Pero huwag kayong kumpiyansa, hindi lahat ng karinderya ay karaniwang karinderya. Napatingin kami sa kanya. Ano pong ibig nyo, pero paglingon namin muli, nawala na si Manong Ben walang bakas.
Parang hindi siya kailanman nandoon. Pagkatapos ng pagsabog ng karinderya, halos mawalan na kami ng lakas ni Renz. Duguan ang tuhod ko, may gasgas sa braso, at ang dibdib ko'y parang hinihigpitan ng isang mabigat na kamay. Tahimik ang paligid ng kagubatan, pero hindi ito ang tahimik na nagbibigay ng kapayapaan. Tahimik ito na parang naghihintay ng susunod na bangungot. Kuya, sigurado ka bang tapos na to? Tanong ni Renz habang inaayos ang pilay niyang paa. Hindi ko alam, sagot ko. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na tayo babalik pa roon. Habang iniisip namin kung anong daan ang tatahakin pa uwi, may marahan kaming narinig na iabag mula sa madamong bahagi ng gubat. Napalingon kami sabay. Tinutok ko agad ang hawak kong kahoy, handa na kong mailalapit. At mula sa anino ng mga puno, isang babae ang lumitaw. Maputi siya, mahaba ang buhok, at nakasuot ng itim na bestida. Tahimik siyang nakatingin sa amin, walang imik. Sa una, inisip naming baka isa sa mga nilalang din siya ni Aling Deli, kaya agad kaming umatras. Sandali lang, hindi ako kalaban, wika niya. Patunayan mo, mariin kong sagot habang si Renz ay dahan-dahang humahawak sa palaspas na nasa bag. Kinuha ng babae ang maliit na boteng mailangis mula sa kanyang baywang, pinahiran ang kanyang palad, at idinikit sa palad ko. Walang reaksyon. Walang sunog. Walang sigaw. Walang pagbabagong anyo. Kung isa ako sa kanila, dapat sumigaw na ako ngayon, di ba? Mahinahon niyang tugon. S.I. Maria, Dens tagapagbantay ng lihim. Ang pangalan ko ay Maria. Isa akong tagapangalaga, tulad ni Manong Ben, wika niya. Ayon sa kanya, matagal na siyang nakabantay sa gilid ng baryo. Isa siya sa mga inutusan ng kanilang angkan para matiyak na hindi na makakapinsala ang mga nilalang na pinapalakas ng dugo't laman ng tao. Ang karinderyang yon ay isa lamang sa maraming feeding sites ng mga nilalang sa ilalim. Akala ng iba, mitolohiya lang, pero ang totoo may organisadong sistema na sila. Maraming lugar ang may mga ganyan, sa liblib, sa bundok, minsan pa nga sa mismong syudad, paliwanag niya. Ipinakita niya sa amin ang kanyang pendant, isang bilog na bato na may ukit ng araw at buwan na magkatabi. Simbolo ito ng pagkakaisa ng liwanag at dilim. Pero pag nawala ang balanse, masisira ang mundo ng tao. Laking gulat ko nang malaman naming kasama pala si Maria sa mga tumulong sa pagtuturo kay Manong Ben noong kabataan nito. Sa madaling salita, may mas malalim pang koneksyon ang lahat ng ito. Nasa inyo ngayon ang marka ng mga nilalang. Kahit napatay si Deli, maaaring may iba pang maghahanap sa inyo. Kaya't kailangan kayong protektahan. Jengis, paglabas ng pang nilalang habang kami nag-uusap, napansin naming nag-iba ang simoy ng hangin. Mula sa kakahuyan ay may mga mata na kumikislap. Pula, dilaw, berde, iba't ibang kulay. Isa-isa silang lumilitaw. Mga anyo ng hayop na may mukhang tao. Mga payat, humahalinghing at tila got na got. Hindi lang isa o dalawa. 10. 15. Marami. Hindi sila tauhan ni Deli, ito ang mga ligaw na alagad ng kagubatan. Pinalaya ng pagkasunog ng karinderya. At ngayon naghahanap sila ng bagong amo. Pinrotektahan kami ni Maria sa pamamagitan ng pagbubuo ng bilog gamit ang abo, asin at orasyon. Ngunit ilang minuto pa lang, nagsimula nang pumasok ang ilang nilalang, tila hindi na sila natatakot sa orasyon. Hindi sila ordinaryo, ani Maria. May isang nilalang na mas mataas sa kanila ang nagpapalapit sa kanila sa inyo. Yengis, bagong kaalyado, biglang may nagputok ng armas mula sa kadiliman. 3 putok. Bawat isa, tumama sa halimaw. Pumutok ang kanilang ulo. Umatras ang iba. Mula sa likod ng punong kahoy, isang lalaki ang lumabas. Matipuno. Matangkad. Itim ang suot. May dalang baril na may ukit ng orasyon sa kahoy. Pasensya na't ngayon lang ako, wika ng lalaki. Ako si Thomas. Kaibigan ako ni Maria at ni Ben. Si Thomas ay isa ring miyembro ng grupong mga tagapagtanggol ng hangganan, mga mandirigmang sinanay para labanan ang mga nilalang na lumalabag sa batas ng mundo ng tao at espiritu. Agad niyang tinaboy ang mga halimaw gamit ang pinaghalong armas at ritual. At sa sandaling iyon, napatunayan naming hindi lang kami dalawa ni Renz ang lumalaban sa dilim. May mga tao pa ring nakakaalam, lumalaban at handang mamatay para mapanatili ang balanse.
Yengs babala bago kami tuluyang ihatid sa bayan, hinarap kami ni Maria at Tomas. Huwag kayong magsasalita tungkol dito sa kahit na sino maliban sa amin. Kapag kumalat ang alam ninyo, hindi lang kayo ang mapapahamak, pati pamilya nyo, mga kaibigan, at lahat ng nasa paligid nyo, babala ni Maria. Pero kung pipiliin ninyong lumaban, kung pipiliin nyong tumulong, darating ang panahon, tatawagin namin kayo. Napatingin kami ni Ren sa isa't isa. Hindi kami sumagot. Hindi pa siguro oras. Pero sa puso naming dalawa, alam naming hindi pa rito nagtatapos ang lahat. 2 araw matapos ang bangungot sa liblib na karinderya, nakabalik na rin kami ni Ren sa aming probinsya. Tahimik ang biyahe pa uwi, pero hindi mapakali ang isipan namin. Parang bawat aninong madadaanan ng sasakyan ay may matang nakamasid. Kahit pa maliwanag ang langit at ramdam ang sikat ng araw, hindi na muling bumalik ang dati naming kapayapaan. Pagdating sa bahay, agad kaming niyakap ni Mama. Walang tanong-tanong. Wala siyang alam sa totoong nangyari, ang alam lang niya, kami inaligaw at pinauwi ni Manong Ben. Ano bang nangyari sa inyo roon? Tanong ng isa naming tiyahin, habang kinukwento ni Mama ang pagkawala raw namin. Naputol lang ang signal tapos may mga taong tumulong, palusot ko. Si Renz naman ay tahimik lang. Hindi na siya kagaya ng dati. Ang dati kwela at masigla, ngayon ay tahimik, mapanuri at madalas tulala. Renz bangungot na mawala sa mga sumunod na araw, pareho kaming binangungot. Pare-pareho ang panaginip, si Aling Dele, duguan, nakangisi, tumatawag mula sa dilim, akala nyo tapos na to. Hindi pat minsan ay may maririnig kaming kaluskos sa bubong. Minsan ay may aninong dumadaan sa harapan ng bintana. Pero paglabas namin, wala namang tao. Nagpakonsulta kami kay Maria sa pamamagitan ng isang burner phone na ibinigay ni Tomas. Pinayuhan niya kaming magsindi ng insenso, maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay, at huwag lalabas kung may kabilugan ng buwan. Hindi pa sila tuluyang nawawala, sabi ni Maria. Ang sumpang yan ay parang usok, kahit pawiin mo, may amoy pa ring naiiwan. Yan pagbabalik normal buhay. Kuno, sa mga mata ng iba, bumalik na kami sa normal, nag-aaral ulit, nakikipagkita sa kaibigan, nakikitawa sa mga kwento. Pero ang totoo, hindi na kami kailanman magiging normal. May pagkakataong sa kanto, may makakasalubong kaming matandang may kakaibang tingin. Sa palengke, may mambabalot ng lumpia na parang may balat na peklat sa leg. Sa jeep, may batang tahimik lang, pero bigla na lang ingiti at sasabihin, kilala kita. Ikaw yung galing sa karinderya, di ba? Hindi kami makasigaw. Hindi kami makapagtanong. Parang sinasabi ng mundo sa amin, hindi nyo to matatakasan. Yan pahayag mula Adese Maria G. Tomas isang gabi, habang binabasa ko ang isang lumang aklat na iniwan ni Maria sa amin, may kumatok sa pinto. Si Tomas. May dala siyang balot ng tela at isang maliit na kahon. Panahon na para malaman niyo ang totoo, sabi niya. Ang karinderya ay hindi lang feeding ground, ito'y bahagi ng isang mas malawak na network ng Aswang Federation, isang alyansa ng mga nilalang na matagal nang nagpapalakas sa pamamagitan ng dugo ng tao. Napaupo ako. Si Renz ay nanigas. Ang nasunog na karinderya? Iyon lang ang isa sa maraming gateways ng grupo nila. Hindi pa tayo tapos. Ipinakita sa amin ni Tomas ang mapa ng Pilipinas, may mga pulang marka sa iba't ibang lalawigan. Alaminos, Baler, Catanduanes, Sultan Kudarat, Zamboanga, Maynila. Lahat yan may sentro ng aktibidad. At habang nababawasan ang mga tulad ni Ben, lalong lumalakas sila. Yan pa siya, tumahimik kami ni Renz habang nakatitig sa mapa. Sa kabila ng takot, ramdam ko ang pag-init ng damdamin. Parang may apoy na nabuhay ulit sa puso ko. Gusto niyo ba kaming isama? Tanong ko kay Tomas. Hindi ko kayo pinipilit, sagot niya. Pero kung kayo ihanda, ito ang simula ng tunay na laban. Tiningnan ko si Renz. Tumango siya. Walang salita, pero malinaw ang mensahe, handa na tayo. Yan huling babala, mambabasa, kung iniisip mong katang-isip lang ito, sana nga. Pero kung sakaling mapadpad ka sa isang baryo na may karinderyang walang pangalan, kung mapansin mong iba ang amoy ng ulam, o tila may aninong sumusulyap sa likod ng kusina, umalis ka na. At kung marinig mo ang salitang, Aling Deli, isang espesyal na dinuguan nga po, takbo.
dahil baka ikaw na ang susunod. 26.